Walang kidnapping. Yan ang giit ni Justice Secretary Boying Remulla ukol sa pagkakaaresto kay FPRRD. Wala rin daw epekto yung recusal ng Solgen sa kaso ng dating Pangulo. Narito ang agenda report ni Joash Malimpan. Madaling magsabi na hindi natin bibigyan ng pansin ng ICC hanggat makaharap mo ang mga biktima ng injustice. Pag kayo humarap doon, tingin ko magbabago rin yung isipan. Pag-iisip tungkol sa bagay na to. Taliwas sa pahayag ng dating Executive Secretary at abogado ni FPRRD na si Salvador Medialdea, wala raw naganap na kidnapping noong inaresto ang dating Pangulo. Ayon yan kay Justice Secretary Boying Remulla. Hindi kidnap, walang kidnap dito. Okay. There was no kidnap. It was an executive action to surrender the person with a warrant to the ICC through the Interpol. Ang basehan daw dito, Republic Act 9851, ang batas ng Pilipinas na tumatalakay sa international humanitarian law, genocide at other crimes against humanity. Nakasaad daw kasi sa Section 17 ng RA 9851, maaaring isuko ng Philippine authorities ang akusado sa isang appropriate international tribunal kung nauna na itong magsagawa ng kanilang investigasyon o paglilitis bago ang Korte ng Pilipinas. Sa kaso ni Duterte, 2018 pa lang nagsagawa na ng isang preliminary investigation ng ICC laban sa kanya. April 2017 nang maghain si Jude Sabio, abogado ng self-confessed Davao Death Squad hitman na si Edgar Matubato, ng reklamong crimes against humanity laban kay Duterte sa ICC dahil umano sa tuloy-tuloy na mass murder sa Pilipinas mula pa noong mayor pa lamang siya ng Davao City. Hunyo ng kaparehong taon, naghain din ng isang supplemental communication sina former Senator Antonio Trillanes at sinabing oras na raw para imbestigahan ng ICC ang madugong war on drugs ni Duterte. Kaya kahit wala na raw jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, nang kumalas ito noong 2019, pasok pa rin ang jurisdiction nito sa mga krimeng naganap noong miyembro pa tayo ng ICC. Dagdag pa raw dyan ang Pangilinan versus Cayetano SC decision noong 2021. And in the Cayetano versus Pangilinan case, I think the Supreme Court, in an obiter, already stated that all things that happened prior to a certain date in 2019 are still within the jurisdiction of the ICC. May sagot din si Remulla sa pagtanggi ni Solicitor General Menardo Guevara na irepresenta ang pamahalaan sa mga petisyon sa SC ng magkakapatid na Duterte. Aniya, personal na desisyon lamang daw ito ni Guevara, lalo na't dating law partner daw nito si Medialdea. Recusal was not on my clearance. He does not clear things with me. But of course, I consider it a personal reason. And if he did not want to use the office of the Solicitor General, that's his own reason. So I think that the resources of the government should not be wasted in a time like this. Una nang sinabi ni Guevara na hindi niya maaaring irepresenta ang pamahalaan dahil naninindigan daw siyang walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Ganito rin ang argumento ng 3 petition for habeas corpus ng mga Duterte na naglalayong pabalikin sa bansa ang dating Pangulo. Kasalukuyan ng pinagsusumite ng Korte Suprema sina Kitty, Paulo at Baste Duterte ng kanilang sagot sa naging consolidated compliance ng pamahalaan ukol sa kanilang ipinasang petisyon. Sinabi ni Remulla na fully capable ang DOJ upang irepresenta ang pamahalaan sa mga petisyong nakahain sa Korte Suprema. Handa rin daw siyang humarap sa SC sakaling magpatawag ito ng oral arguments. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.